Sa isang lugar sa malayong sulokso, isang buong sibilisasyon ang tila naglaho, mga gusali at sasakyan na lang ang naiwan. Tila ang populasyon ay inani ng isang makapangyarihang pamilya na kilala bilang Abrasax, na binubuo ng panganay na kapatid na si Balem, ang nakababatang kapatid na si Titus, at ang kanilang kapatid na si Cal-IQ. Lahat ng tatlong anak ay nagmana ng maraming planeta mula sa kanilang kamakailang namatay na ina, at halatang pinag-aawayan nila ang mga ari-arian. Ang bunsong kapatid ay naiinggit kay Balem, na nakakuha ng isang mahalagang planeta na kilala bilang Earth, na mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang mga pag-aari na pinagsama. Sa isang lugar sa lungsod ng Chicago, isang babaeng nagngangalang Jupiter ang nagtatrabaho bilang tagapaglinis sa mayayamang kapitbahay, at tila galit na galit siya sa kanyang trabaho. Ang kanyang pamilya ay hindi rin nag-aalok sa kanya ng maraming tulong, dahil sila ay tumangging magpahiram sa kanya ng pera, kulang na lang ay magtrabaho siya para sa kanila tulad ng isang alipin. Ang pinsan ni Jupiter ang pinakamasama sa lahat, dahil gusto niyang ibenta ng babae ang kanyang mga itlog parang manok sa batika, para kumita siya ng kaunting dagdag na pera. Nakakagulat, pumayag talaga ang babae dito dahil may gusto rin siyang bilhin na lampas sa kanyang budget. Sa gabi, isang misteryosong mangangaso na nagngangalang Kane ang pumunta sa isang klinika upang hanapin ang kanyang bounty. Lumiliko na ang lalaki ay naghahanap para sa pangunahing karakter, at siya ay maaaring makilala gamit ang amoy. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang iba pang mga bounty hunters sa labas ng gusali, naghihintay na tambangan siya sa sandaling lumabas siya. Inihanda ni Kane ang mga sandata at pinaga niya ang mga bota na nagpapahintulot sa kanya na lumutang sa hangin. Ang lalaki ay nagmamadaling lumabas habang maraming putok ang ipinutok sa kanya, ngunit kaya ni Kane na mabisang umiwas sa mga ito at harangan ang mga bala gamit ang kanyang kalasag. Nagawa niyang makalaban ng mabilis at nasugatan ang isa sa mga asasin, sinasamantala ang pagkakataon upang makatakbo mula sa mga kaaway. Tila sila ay tinanggap ng Panginoong Balem upang subaybayan si Jupiter, ngunit ang pinuno ay may planong ipagkanulo ang kanilang Panginoon kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama. Iniulat ng mga mangangaso ang kanilang nahanap kay Cal-IQ, kapatid ni Balem, na nag-aalok sa kanila ng mas magandang deal kumpara sa kanyang kapatid. Kasabay nito, natanggap ni Lord Balem ang balita mula sa kanyang koponan tungkol sa batang babae, ngunit ang mga mangangaso ay hindi nakakuha ng anumang mga larawan, tanging ang kanyang genetic identifier mula sa klinika. Inutusan ni Balem ang kanyang mga alipors na puntahan ang lahat sa paligid ng address ng babae at agad na patayin siya kapag nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Bumalik sa Earth, nililinis ni Jupiter ang bahay para sa kanyang amo, na nahihirapan tungkol sa kung ano ang isusuot para sa darating na petsa. Nang pumunta ang babae para kumuha ng damit para sa kanyang kaibigan, may napansin siyang mali habang siya ay nakikita ang isang babae na itinaas sa ere ng maraming alien, sinusubukang kilalanin ang kanyang genetics. Biglang tumunog ang telepono ni Jupiter at nagulat ang mga nilalang, dahilan upang magmadali sila patungo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang dalawa sa dati nilang kinalalagyan na nabura ang kanilang mga alaala, ngunit hindi maiwasan ni Jupiter na maramdaman na may hindi tama. Dumating siya sa klinika pagkatapos ng trabaho, ngunit napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba. Tinawag ng nurse ang babae para sa operasyon, ngunit nagsimulang magpanik si Jupiter nang simulan ng mga manggagamot na atali ang kanyang mga braso at binti, na iniangat siya sa hangin. Kinumpirma ng mga doktor na mayroon silang tamang tao, at nagpapatuloy na subukan at patayin siya. Sa kabutihang palad, si Kane ay sumugod sa tamang oras at nagsimulang barilin ang mga impostor, na nagsiwalat na sila talaga ang mga alien. Ang mga maliliit na halimaw ay umaatake sa mga ngaso tulad ng mga mababangis na hayop, ngunit nakakatok sila pabalik at pinapatay sila gamit ang kanyang sandata, bago dalhin si Jupiter sa isang ligtas na lugar. Tila si Kane ay nagtatrabaho para sa kapatid ni Balem, si Titus, na alam ang plano ng kanyang kapatid na alisin ang babae. Sinusubukan ng lalaki na ipaliwanag na siya ay isang bioengineered na tao na may DNA ng mga canine, at siya ay malayo sa nag-iisang matatalinong species sa universo. Sinabi sa kanya ni Kane na malamang na siya ay target ng isang makapangyarihang lalaki na gustong mamatay siya, at kailangan na nilang umalis ngayon din. Dinala ng mga ngaso si Jupiter sa labas ng gusali at dinala siya sa hangin, habang naghahanda silang sumakay sa barko na ipinadala ni Tito.
Ang kanilang pagtakas ay mabilis na nag-ambala nang lumitaw ang maraming mga barko ng kaaway mula sa kapaligiran at nag-apoy sa kanila, sinisira ang kanilang tanging paraan upang makalabas sa planetang ito. Ang malaking pagsabog ay nagpalipad sa kanilang dalawa, ngunit mabilis na nakabawi si Kane at nahuli ang babae bago siya bumagsak sa kanyang kamatayan. Ang mga ngaso ay sumusubok na tumakas habang bitbit si Jupiter, ngunit ang mga kaaway ay sumusunod sa likuran at nagsimulang magbaril ng galit na galit sa kanila. Naiwasan ni Kane ang mga pag-atake gamit ang kanyang kahangahangang liksi at hinaranggan ang mga bala gamit ang kanyang kalasag, ngunit ang mga dayuhan ay nagdudulot ng matinding pinsala habang sinisira nila ang lahat ng bagay sa kanilang daan. Matapos makatakas sa isang higanteng pagsabog, ang mga ngaso ay nagtagumpay na makapasok sa isa sa mga kaaway habang ang barko ay nagsimulang bumilis, sinusubukang itapon ang dalawa. Sinubukan ni Kane na manatili sa loob at kalaunan ay nabuksan ang pinto ng barko at itinapon palabas ang dayuhan, nagpaplanong gamitin ang sasakyan para sa kanyang sarili. Mahigpit siyang hinahabol ng mga kaaway sa likuran habang patuloy na bumaril, ngunit nagawa ni Kane na iwasan ang mga pag-atake at sirain ang mga ito isa-isa. Ang huling dayuhan ay direktang naniningil sa mga ngaso, ngunit si Kane ay humarap sa huling sandali, pinaghati-hati ang kaaway. Muli niyang sinalo ang nahuhulog na babae, at sa wakas ay dinala siya sa kaligtasan pagkatapos sirain ang buong hukbo. Upang makahanap ng maasahang kanlungan mula sa mga kaaway, dinala ni Kane si Jupiter sa isa sa kanyang mga kasama na tinatawag na Stinger, na isa ring genetically engineered na tao. Mabilis na napansin ng lalaki na kakaiba ang kilos ng mga bubuyog sa paligid ni Jupiter, na parang nakikinig sa utos ng babae. Agad siyang lumuhad at napagtanto ang tunay na pagkatao nito bilang miyembro ng maharlikang pamilya. Ipinaliwanag ni Stinger na ang mga bubuyog ay ininhinyero upang magkaroon ng kakayahang makilala ang royalty, at ang katotohanan na kaya niyang kontrolin ang mga insekto ay nangangahulugan na siya ay isang royal descendant. Malamang, si Stinger ang commanding officer ni Kane sa militar, ngunit inatake ng huli ang isang tao mula sa maharlikang pamilya na nagresulta sa kanilang dalawa na ang mga pakpak ay pinuputol bilang parusa. Ito rin ang dahilan kung bakit pumayag si Kane na magtrabaho kay Titus, dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kasama na ibalik ang nawala sa kanila. Sinabi ni Stinger kay Jupiter na ang mga tao sa Earth ay nag-evolve mula sa isang malayong planeta na tinatawag na Ores. Pinagsama ng mga orihinal na tao ang kanilang DNA sa isang species sa lupa at lumaki ang populasyon na iyon ng mabilis. Kapag ang mga bilang ng species ay umabot sa isang tipong point, ang orihinal na mga tao ay magsisimula ng isang proseso na tinatawag na pag-aani. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magsimulang lumipad ang mga bubuyog sa loob ng silid, na nagpapahiwatig na ang mga kaaway ay malapit. Mabilis na inalis ni Stinger ang babae habang nagpasya si Kane na manatili at bigyan sila ng oras upang makatakbo. Galit na binaril ng lalaki ang mga kalaban sa labas, ngunit napatumba siya ng napakalaking shockwave. Mabilis siyang nakabawi at sinimulang salakayin ang mga mananakop, pinatumba sila habang siya ay lumilihis sa mga papasok na putok mula sa mga kalaban. Dinala ni Stinger si Jupiter sa labas at mabilis na inatake ng maraming alien, ngunit kayang pumatay ng lalaki sa kanila gamit ang kanyang sandata. Gayunpaman, sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isa sa mga mangangaso na nagpatambak kay Stinger sa lupa gamit ang isang malakas na shockwave. Nais ni Jupiter na gamitin ang mga bubuyog sa pag-atake sa kaaway upang makakuha ng oras para makatakas, ngunit mabilis na nakabawi ang lalaki at pinaputukan siya. Mabilis na pinalibutan ng mga dayuhan ng batang babae, ngunit bago siya mapatay, maraming mga putok ang nagpaputok sa kanila habang ang pinuno ng mga mangangaso ay nagtaksil sa kanyang koponan at pinatay ang lahat. Si Kane ay nagmamadaling lumabas ng bahay pagkatapos patayin ang lahat ng mga mangangaso, ngunit nakita lamang niya si Jupiter na dinadala sa spaceship. Nagmamadali siyang pumunta sa sasakyan habang ginagamit ang kanyang lumilipad na bota, at humawak sa eroplano bago lumipad. Ang mga bounty hunters ay nakarating sa isang planeta na halos kamukha ng Earth, at pumasok sila sa kapaligiran upang makipagkita kay Cal IQ, ang kapatid ni Balem. Sinamantala ni Kane ang pagkakataong makatakas mula sa barko at naghihintay ng tamang oras upang iligtas ang babae mula sa kanyang mga nanghuli. Sa gabi, nagising si Jupiter sa isang magarbong silid at sinalubong siya ni Cal IQ, ngunit siya ay mabilis na namangha sa itsura ng dalaga. Dinala ng babae si Jupiter sa isang silid na puno ng mga kandila,
kung saan may kahawig na estatwa ang pangunahing tauhan na nakatayo sa harap nila. Nalaman ng babae na si Cal IQ ay talagang 14,000 taong gulang, at ang rebulto ay ang kanyang ina, na namatay hindi nagtagal. Tila, si Jupiter ay ipinanganak na genetically identical sa ina ni Cal IQ, na nangangahulugang mayroon siya ng karapatan sa kanilang mana, na kinabibilangan ng planetang Earth. Ipinakita ni Cal IQ kay Jupiter ang kanyang hukay sa Lazareth, kung saan siya pumasok sa pool at nabawi ang kanyang kabataan halos kaagad. Ipinaliwanag niya na mayroon silang mga paraan upang buhayin ang mga selula ng tao, at ipinahayag na ang pinakamahalagang kalakal ay ang oras mismo. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang sumugod si Cain upang iligtas si Jupiter, na nagbabanta sa mga alagad ng batas na kilala bilang Aegis patungo sa kanilang lokasyon. Nakapagtataka, hindi pinigilan ni Cal IQ ang mangangaso, hinihiling lamang ang magandang kapalaran ni Jupiter sa hinaharap. Sumakay ang dalawa sa barko ng mga opisyal, kung saan plano ng kapitan na dalhin si Jupiter sa planetang Oris, upang maangkin niya ang titulo sa mana. Matapos magpalit ng mga bagay na mas komportable, nagpasalamat ang babae kay Cain sa pagligtas sa kanya minsan muli, at sinusubukang akitin ng lalaki gamit ang kanyang mga alindog. Sinabi sa kanya ni Cain na ito ay isang masamang ideya dahil mas nauugnay siya sa mga aso kaysa sa mga tao, ngunit mas nasasabik si Jupiter dahil tila may bagay siya sa mga aso. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay dumating ang grupo sa lugar ng kapanganakan ng sangkatauhan, at nakakita ng isang napakalaking planeta na nakapaloob sa teknolohiya. Sa tulong ng isang android, naangkin ni Jupiter ang kanyang titulo pagkatapos dumaan sa isang serye ng mga katawa-tawang proseso. Bago sila magdiwang, napapaligiran na ang dalawa ng mga mersenaryo na ipinadala ni Titus dito para makuha ang pangunahing tauhan. Dinala si Jupiter sa pangalawang kapatid ng pamilya Abrasax, at tiniyak ng lalaki sa kanya na siya ay nasa kanyang tabi. Dinala niya ang babae sa kanilang imbakan at ipinakita sa kanya ang hindi mabilang na mga bote ng asensya ng tao. Bawat isa ay ginawa mula sa daan-daang tao na pinalaki ng pamilya. Nagulat si Jupiter sa napagtanto ito at ibinagsak ang lalagyan, ngunit nangako si Titus sa kanya na nararamdaman niya ang parehong pagkasuklem. Sinabi niya sa kanya na tulad ng kanyang ina bago ito namatay, plano niyang itigil ang pagsasaka ng mga tao, at gusto ng babae na maging asawa niya at kunin ang kanyang mga ari-arian kung sakaling siya ay pinatay ng kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ang tunay na layunin ng lalaki ay mabilis na nahayag habang pinaplano niyang wakasan si Cain at hindi dalhin ang babae sa kanya tulad ng kanilang plano. Ang kasal na iminungkahi ni Titus ay para lamang makuha ang Earth mula kay Jupiter, at nagplano siya na patayin siya pagkatapos ng seremonya. Galit na galit si Cain sa pagsasakatuparan na ito, dahil plano ni Titus na ipadala siya sa kalawakan, ngunit nagawa ng mangangaso na isuot ang mga emergency suit sa huling sandali habang lumilipad siya sa kawalan. Matapos makipaglaban sa zero gravity, nagawa ni Cain na isuot ang isa sa mga suit at iligtas ang kanyang sarili pansamantala dahil 30 minuto lang ang kanyang oxygen. Sa kabutihang palad, ang sasakyang pangkalawakan mula sa Aegis ay dumating sa kinaroroonan ng lalaki bago siya ma-suffocate at sinabi ni Cain sa mga opisyal ang tungkol sa plano ni Titus. Siya ay nag-recruit kay Stinger at nagplano silang i-crash ang kasal upang pigilan si Titus mula sa pagpatay sa babae at nakawin ang planeta mula sa kanya. Pumasok sila sa battlesuit na ibinigay ng Aegis at mabilis na lumipad patungo sa kanilang kaaway. Kasabay nito, nakumbinsi ni Titus si Jupiter na pakasalan siya, matapos makuha ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapatawaran sa babae para sa mga krimen na ginawa ni Cain sa tabi ng kanyang commander. Isinuot niya ang wedding gown na ibinigay ng lalaki at naglakad patungo sa seremonya, para lamang makita ang isang pulutong ng mga tao na nagsasaya sa pagdiriwang. Pumunta si Jupiter sa platform at lumutang patungo sa gitna, ngunit napagtanto ni Titus na ang mga mananalakay ay patungo sa kanilang barko at inutusan ang mga drone na pigilan sila anuman ang mangyari. Isang kawan ng Warhammers ang ipinadala patungo sa dalawang mangangaso, ngunit nagawa nilang magbukas ng daan sa napakalaking pormasayon sa pamamagitan ng pagbaril ng galit sa mga drone. Ang mga makina ay maaaring magdulot ng malaking kahirapan habang sinusubukan nilang harangan ang mga mangangaso, ngunit si Cain ay nagtagumpay ng pambihira kasama ang kanyang commander habang iniiwasan nila ang lahat ng mga kaaway. Bago matapos ni Titus ang kasal sa pamamagitan ng pagprint ng singsing sa daliri ni Jupiter,
Bumagsak si Cain sa napakalaking barko at lumipad patungo sa babae, na pinipilit ang lalaki na itigil ang mga pakana. Nagulat si Jupiter sa pagtataksil ng lalaki, ngunit umalis lamang siya sa lugar kasama si Cain nang walang pinapatay na nagplano. Ibinigay ng babae sa mga ngaso ang kapatawaran na kinuha niya kay Titus, at sinabi sa kanya na ang lahat na gusto niya ngayon ay bumalik sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nang bumalik sila sa Earth, napansin ni Jupiter na napasok ang kanyang bahay at wala na ang kanyang pamilya. Lumilitaw mula sa mga anino ang mga alipores ni Balaam at tinitiyak na ligtas ang mga pamilya ng babae pansamantala, ngunit nagbabanta na papatayin sila maliban kung ibibigay ni Jupiter ang Earth sa kanyang Panginoon. Nang walang ibang pagpipilian, sumang-ayon ang pangunahing tauhan na pumunta kay Balaam, na alam niyang hindi na siya makakabalik. Mahigpit na sinusundan ng Aegis ang mga tauhan ni Balaam habang papasok sila sa kapaligiran ng Jupiter. Ngunit mabilis na isinara ng mga kaaway ang portal sa pagpasok at pinipilit na i-abort ang kanilang barko, habang ang napakalaking gravity mula sa planeta ay sumusubok na putulin sila. Dinala si Jupiter sa isang malaking silid kung saan sa wakas ay nakilala niya ang kilalang Balaam ng pamilyang Abrasax. Ipinakita niya sa babae ang kanyang mga pamilya na inihahanda upang matanggal, at hinihiling na ibalik niya sa kanya ang planeta ng Earth. Matapos makita ang kanyang ina na papatayin na parang karaniwang hayop, nakiusap si Jupiter sa lalaki na palayain sila at nangako na ibibigay sa kanya ang planeta. Samantala, nagmumuni-muni si Cain habang nakatingin sa napakalaking planeta, ngunit pagkatapos marinig ang nakapagpapatibay na salita ng kanyang komandante, nagpa siya ang lalaki na iligtas ang babae kahit anong halaga. Nakasuot siya ng combat suit at direktang lumipad sa mata ng planeta, nagmamadaling pumasok sa mga bagyo habang paulit-ulit siyang tinatamaan ng kidlat. Papalapit si Cain sa portal, habang ang kapaligiran ay napunit sa kanya ng mga piraso ng sasakyan. Ang lalaki ay patuloy na sumisingil pasulong at kalaunan ay nabasag ang mga kalasag at bumagsak ang higanteng pabrika. Kasabay nito, napagtanto ni Jupiter na kung ibibigay niya ang planeta kay Balaam, hindi lamang niya napahamak ang lahat sa Earth, kundi malamang na hinding-hindi papayagan ng lalaki ang kanyang pamilya na makaalis din. Nagpasya siyang gawin ang matapang na hakbang ng pagsasakripisyo sa sarili, upang walang sino man sa planeta ang magduse sa parehong kapalaran. Naputol ang kanilang pag-uusap nang mapansin ni Balaam ang mga gas na tumutulo sa pabrika at inutusan ang kanyang mga tauhan na pigilan ito kaagad. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa lupa habang si Cain ay nagmamadaling pumasok upang patayin ang lahat ng mga kaaway at iligtas ang pamilya ni Jupiter. Sinugod ni Balaam ang dalaga at sinubukang patayin ito, ngunit gumanti siya at sinipa ang lalaki mismo sa mga alahas ng pamilya, bago siya nailigtas ng mga ngaso. Galit na nakipaglaban si Cain sa mga alien at isa-isang pinapatay, habang mabilis namang inililipat ni Jupiter ang kanyang pamilya mula sa panganib. Ang mga gas ay nagsimulang kumalat sa buong pabrika habang tinutupok ng apoy ang lahat ng nakikita, nagiging sanhi ng mabilis na paglikas ng mga tao mula sa planeta. Nakita ito ng Aegis at nagmamadaling pumunta sa portal, sinusubukang iligtas ang kanilang mga kasama na nakulong sa loob. Habang sinusubukang iligtas ang kanyang pamilya, tinambangan si Jupiter ni Balaam na nagtangkang pumatay sa kanya dahil sa paghihiganti. Ngunit ang dalawa ay mabilis na kinaladkad sa ilalim ng lupa habang ang sahig ay nahuhulog mula sa mga pagsabog. Sila ay kinaladkad sa isang lagusan habang patuloy na bumabagsak, ngunit nahuli ni Jupiter ang sarili at nakatakas sa kalaban. Samantala, si Cain ay namamahala na makipag-ugnayan sa Aegis at dinadala ang lahat ng tao sa board, malayo sa sumasabog na planeta, at sinabi sa mga opisyal na hintayin siya habang pupunta siya upang iligtas ang pangunahing tauhan. Sa kabilang panig, lumitaw si Balaam sa likod ni Jupiter bago siya makatakas at hinampis siya. Sinusubukang patayin ang babae habang pinipilit niya ito patungo sa gilid ng gusali. Inamin niya na siya ang may pananagutan sa pagpatay sa sarili niyang ina, at isinusumpa niya na ganoon din ang gagawin niya sa kanyang reincarnation. Ngunit ang mga kontrabida ay palaging nagsasalita ng masyadong marami bago patayin ang kanilang biktima, na nagbibigay ng pagkakataon sa babae upang makaganti at mabawi ang kalamangan. Ang mga gusali sa kanilang paligid ay nagsimulang gumuho, at ang dalawa ay nagsimulang dumudulas patungo sa bangin. Ibinabato si Balaam sa ere habang siya ay sumisigaw ng walang pag-asa. Di nagtagal, itinapon din si Jupiter sa platform, ngunit hindi tulad ng kontrabida,
Nahuli ng kanyang kaibigan siya sa tamang panahon at pinigilan siyang mapatay. Nagmamadali sila patungo sa Aegis dahil ang pasilidad ay natatakpan ng apoy, at ang higanteng sasakyang pangkalawakan ay napipilitang simulan ang pagbukas ng wormhole upang makatakas mula sa lugar na ito. Si Kane ay patuloy na lumilipad patungo sa barko habang bitbit ang kanyang kaibigan, at isang maliwanag na liwanag ang lumitaw habang ang lahat ay ini-teleport palayo sa airspace ng Earth. Sa kabutihang palad, nakarating ang dalawa sa tamang oras habang sila ay naanod sa mga panlabas na bahagi ng planeta, tinatanaw ang magandang marmol na naglalaman ng bilyon-bilyong buhay. Maya-maya, nabawi ni Kane ang kanyang mga pakpak at niyakap si Jupiter ng mainit, bago ang dalawa ay sa wakas ay nagbahagi ng mapusok na halik. Lumipad sila palayo habang binigyan ng babae ang Earth ng bagong layunin at pinalaya ang mga tao mula sa kanilang kakilakilabot na kapalaran.